Posibleng umabot ng 150,000 pesos ang multang ipapataw sa isang motorista dahil sa di otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Mahigit 300 beses kasi siyang dumaan doon sa loob ng ilang buwan. Saksi, si Von Aquino. Sa pulsa camera ng MMDA ang paulit-ulit na pagdaan ng sasakyan na ito sa EDSA busway. Not once, not twice, but 309 times. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan 309. Again, 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. Ang multang ipapataw sa naturang violator posibleng umabot na umano sa 150,000 pesos. Irereklamo na po namin siya sa LTO for suspension ng lisensya or whatever nitong kung ano pa pong penalty ang pwede pong ipataw sa kanya ng LTO aside from the fines and penalty. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, gabi ginawa ng motorista ang mga paglabag kung kailan madilim at wala ng traffic enforcer. Ipinakita raw ito ng MMDA para bigyang diin ang kahalagahan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP para madisiplina ang mga motorista kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Pinag-aaralan daw ng MMDA na i-endorse sa Metro Manila Council na imbis perang ibayad ng mga NCAP violators bilang multa, ay mag-community service na lang sila. Sinasabi po kasi na negosyo po itong NCAP, hindi po. Ito po ay para disiplinahin ng tao, bantayan ng karsada. Tama-tama po, may mga programa kami regarding paglilinis ng estero at kanal. Para po malabanan ng pagbaha, maalis yung mga basura. Approve naman kaya ito sa mga motorista? Katulong na tayo sa mga bumabang kalsada, nalinis na natin. Hindi pa tayo nagbayad dun sa penalty ng NCAP. Oo naman po, kaysa magbayad ng ganong kalaki kasi sa kinikita po namin sa minimum, kapos pa po yung sa mga bayarin. Magbayad na lang po. Bakit po? Para mas mabilis po yung proseso. Okay din naman po kung para po yung iba na unari walang dala pambayad. Para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi.